pag-iingat sa buong isang linggo, ganun Panginoon, sa pag-iingat sa amin sa nagdaang bagyo. Salamat Lord na sa kasagutan ng panalangin ng bawat isa ay hindi ito po dumaan sa amin. Hiling din namin Panginoon ang safety sa bawat lugar na dadaanan ng bagyo, lalo Panginoon ang aming mga kapatiran sa mga lugar na iyon. Salamat Lord sa panibagong kalakasan na pinagkaloob sa bawat. Hiling po namin Panginoon ang pangunguna ng inyong banal na Espiritu sa bawat sa amin sa pag-aaral ng iyong salita. Hiling namin Panginoon ang dagdag na karunungan upang maunawaan po namin ang iyong mensahe na aming pag-aaralan sa maghapong ito. Hiling din namin Panginoon na ang wisdom sa mensahero na gagamitin niyo para po magpahayag ng iyong salita. Buksan niyo po Panginoon ang aming puso't isipan para maunawaan po namin ang nais niyong ipaabot sa bawat sa amin. Maraming salamat Panginoon. Nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa patuloy na kabutihan at kadakilaan niyo sa buhay namin. At ito po ay aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na Jesucristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Amen. At good morning po sa ating lahat. Okay, at sana tayo ay nakahanda ngayong umaga para, of course, ang pinaka-goal natin ay pasalamatan ng Panginoon sa week na ito, no? Sa dami ng blessing and of course, sa mga blessing na hindi natin in-expect. At ang pinaka-mahalaga sa lahat ay tayo makapag-aral ngayon ng salita ng Diyos na ma-apply natin sa ating buhay this coming week. Sa ating po pag-start, wag natin kalimutan isama sa prayers, by the way, ang Nieva, tama po ba, no? Nieva family, yung asawa po ni tatay na Modesto ay pinauwi na ng Panginoon at kaya mamaya yung available by God's grace kung hindi masama ang panahon, tayo ay makikipag po doon mamaya at yung choir also ay makapag doon na kanta at yung makapag-share tayo doon ng gospel kaya ipag-pray natin na maging maayos ang weather mamaya. Okay? Prayer para sa comfort sa kanilang family. Okay? So, sa ating pag-start, tayo muna ay magsimula sa pag-aawitan. Bigyan natin ng mga biblical truths. Ang ating pag-aawitan, tawagin natin si Brother Don para tayo ay bigyan ng pagpapaawit ng mga hymns na magpupuri sa Panginoon. Okay? Let's all stand. At tawagin natin si Brother Don. Pagtapos ng isang awitin ay welcome na. Magandang umaga po sa bawat isa. So awitin po natin, pangunahin ng Still Sweeter Every Day. Hymn number 311 sa Lumang Songbook. Still Sweeter Every Day. Awitin muna natin ang mga kadakilaan ng Panginoon, ang tamis ng mga pagkakataong kasama natin siya. Still Sweeter Every Day on the first stanza now. To Jesus every day I find my heart is closer to God. First verse, to Jesus every day I find my heart is closer to God. He's fairer than the glory of the golden purple throne. He's all my fancy pictured in his fairest lips and more. Each day he grows still sweeter than he was the day before. The heart cannot be fancied beside the golden shore. Oh, there
hindi mo pa mababanggit kung gaano katamis ang pag-ibig ng Panginoon. Dahil pagdating natin sa kabila, mas makikilala mo pa ang kanyang kadakilaan. So, magpatuloy po tayo sa isang kamayan. Awitin natin ang ligaya ng buhay. Dalawang chorus. Kamayan pa bawat isa. Ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay. Kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay. Kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay naligaya ng buhay. At siya ay babalik upang tayo'y kanyang kunin. At siya ay babalik upang dalhin sa piling niya. Kaya ikaw kaibigan, magbago ka ng iyong buhay. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Manatili po tayo nakatayo at tumawid po tayo ng isang awitin. Sa hymn number 32, sa lumang songbook pa rin, He Keeps Me Singing. Yeah. Kahit may bagyo. He keeps me singing. A flat daw. Awitin lamang po natin ang first hanggang fifth stanza. There's within my heart a melody, Jesus whispers within. First verse now. Sing. There's within my heart a melody, Jesus whispers sweet and low. Fear not, I am with thee, peace be still. In the love like heaven loves now. Jesus, 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 sweetest name I
tayo na po yung magsipo. And ang service. Amen. Are you blessed? Sana tayo ay, sabi ng awitin, nandun ang kagalakan natin sa araw-araw na binigay ng Diyos. At ang makapagbibigay sa atin ng awit, walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Kailan nyo ba huling pinaalala sa inyong sarili ang kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoong Kristo? No? Kailan ninyo pinaalala? Hindi lang siya nagtatapos doon sa panahon na tayo ay naligtas. Araw-araw paalalahanin ninyo na tayo ay makasalanan na binigyan lamang ng awa ng Diyos. Tayo ay hindi perpekto, ni magaling. Wala tayong kayang gawin kung hindi tayo tinulungan ng Diyos sa ating pagkakasala. Magbabayad tayo sa ating pagkakasala ng panghabang buhay. Dahil nagkasala tayo sa isang eternal na Diyos. At hindi yun biro. Hindi biro ang kasalanan. No? Yun ang reason kung bakit napakaganda ng mga awiting na nakanta natin. There's within my heart a melody. At sana ulit-ulitin nyo sa inyong isipan, salamat Panginoon sa grasyang binigay ninyo sa akin. Ano ibig sabihin ng grasya? Isang pabor na hindi naman dapat sa iyo ibigay, pero binigay sa iyo. Imagine that. Di ba? Yung buhay ni Kristo binigay sa iyo kahit hindi naman sa iyo karapat-dapat ibigay. Yun ang nakapagbibigay sa atin ng awit araw-araw. Ngayong umaga, makakarinig pa tayo ng isang awit. Galing naman ito sa kapatid natin na magbibigay ng kanyang special number. Okay? So, ready ka na ba, Sistine? Okay, tawagin natin si Sistine sa kanyang special number this morning.
Amen. Let's call the choir sa ating pong panghuling song this morning bago tayo pumasok sa worship. Choir, please. At bago tayo let's have one more song. Tawag ko sa Brother Don. Let's sing this song titled He Given More Grace. Amen. So, pwede pakilabas dyan sa ating mga audio tech. Ito ay sabi sa Philippians 4:19, but by God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Hindi lang po siya sa salvation nagbigay ng grasya. Kundi ang grasya ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng buhay natin, simula sa iyong kaligtasan hanggang sa paghihiwalay sa iyo, no? Mula sa kasalanan, nandun ang tulong ng Panginoon. Ito na ba? Okay, let's go doon para ilid tayo sa ating huling kawitan. Give it more grace. Tayo po magsitayo at tumawid po tayo. We give it more grace. Awit lang natin the first hanggang last stanza. The first verse now. See, He giveth more grace when the learners grow greater. He sendeth more strength as the labors increase. Through added affliction, He added His mercy. Through multiplied trials, His multiplied needs. His love no limit, His grace has no measure, His power has no boundary, nor unto end. For out of His infinite riches in Jesus, He giveth and giveth and giveth. Amen. Simple says now, when He has exhausted our store of endurance, when our strength has failed, even days have done, when we reach the end of our more than resources, our Father's full giving is only begun. His Christ no limit, His grace has no measure, His power has no boundary, nor unto end. For out of His infinite riches in Jesus, He giveth and giveth and giveth. Amen. Maraming salamat sa awiting natin. Siya po. Please. Sa ating pong choir,
Ang aming pong awitin ay isang awitin na sinulat ni Fanny Crosby noong 1898 at ito ay nilagyan ng music ni J. Howard Antoine. Ang title ito ay A Message Suite. Itong message na ito ay hindi lang po ito sa mga individual, specific na mga Kristiyano. Ito ay para sa bawat isang taong mananampalataya sa Panginoong Kristo. Na ano yun? Na ang kanyang grasya, ang ating kasiguraduhan, ang ating kaligtasan, ay hindi natin matatagpuan sa kung anong kaya natin gawin, kung hindi matatagpuan natin kay Kristo. At yung mensahe na yon na ang grasya ay hindi sa atin at sa Kanya, yung grasya ng salvation ay dapat hindi lamang pang isang beses lang natin nalalaman o inuulit sa ating sarili. Dapat everyday, ipaalala natin na tayo ay mga makasalanan na kailangan ng Kristo. Dahil doon po sa picture na yon, makikita natin na ang sabi ni Paul, magkakasala pa ba tayo para bigyan pa tayo ng grasya? Hindi na. Isang beses lang namatay ang Panginoon sa Kristo. Bakit pa natin dadagdagan yung kasalanan na yon? No? Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 5, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace, ye are saved. Sa pamamagitan ng grasya, tayo ay binigyan kaligtasan. Meron tayong ginawa? Lahat yun ng Panginoong Kristo. Lahat ng kasalanan mo, buong buo, walang labis, walang kulang. Hindi ikaw ang nagbayad nun. Kaya hindi ka mapupunta sa impyerno, hindi dahil mabait ka, hindi dahil magaling ka, hindi dahil mabuti ka, kundi dahil namatay si Kristo para sa iyo. Yun ang message na napakatamis. Hindi siya mensahe ng pighati o ng sakit kasi namatay si Kristo. Hindi. Ang mensahe na yon, ibig sabihin nung namatay si Kristo, ang sabi ng Isaiah, sa kanyang sugat, gumagaling tayo. Natuwa ang Diyos na sugatan ng kanyang anak. Bakit? Kasi may mga maliligtas. Tayo yun. May nasaktan para tayo gumaling. May pinatay para tayo mabuhay. Yun ang mensahe ng gospel. 2 Thessalonians 2:16, now our Lord Jesus Christ Himself and God, even our Father, which hath loved us, and hath given us what? Everlasting consolation, and ano daw? Good hope. Isang mabuting pag-asa sa pamamagitan ng ano? Ng grasya. Grace ay hindi po isang malaking word. Ang grace ay isang specific na word na ang ibig sabihin, hindi dapat sa'yo ibigay, pero binigay sa'yo. Sa konteksto ng Biblia, yung buhay ni Kristo, bakit na ibibigay sa'yo? Pero binigay niya pa rin dahil siya ay isang mapagmahal na Diyos. Pakinggan natin itong mensahe na to. A Message So Sweet by Fanny Crosby.
Morning po at salamat na kahit may bagyo, halata na kayo ay kahit kayo yung mga asin ng mundo, hindi kayo kayang tunawin ng ulan, kaya kayo nandito. Pero ang iba po ay napagod at puyat. Purihin ang Diyos sa kabila po ng ating mga kahinaan. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Sa muli po, itutuloy natin ang series natin ng Genesis at ngayong umaga ay nasa chapter 15 na po tayo ng ating Genesis chapter 15, 1 to 6. At nais ko pong sa ngayong umaga, since na mayroon naman pong English dyan sa board o sa whiteboard o sa white screen, ay babasahin natin Tagalog para mas maunawaan ng ating makasamang mga elementary at high school. Ano po? So buksan natin, tayo lahat, buksan natin ang ating mga aklat sa aklat ng Genesis, kapitulo po ay 15, 15, talataang 1 hanggang 6. Okay? Nandyan na po ba kayo? Apa pong hinahanap ay lagyan ko na muna ng tanda. Okay? Ito po ang kapitulo 15 na in-encourage ng Panginoon si Abraham sa pangako niya na siya po ay magkakaroon ng anak sa kabila nang siya po ay matanda na. Sa panahon ngayon, imposible magkaanak talaga ang ganong edad, ano po. At siya po ay naging matuwid nang dahil po sa kanyang pananampalataya at hindi sa pagsunod sa batas. Ano? At tayo po ay magbabasa na sa wikang Tagalog. Basahin natin ang verse 1. Nandiyan na po ba kayo? Sabay-sabay natin basahin. Sa Tagalog po ay pagkatapos ng mga bagay na ito dumating ang salita ng Panginoon kay Abraham sa isang pangitain. Huwag kang matakot. Wait pa, nasa verse 1 pa lang. Ayan. Ulitin natin. Pagkatapos sa mga bagay na ito, dumating ang salita ng Panginoon kay Abraham sa isang pangitain, huwag kang matakot, Abraham. Ako ang iyong kalasag, ang iyong katimpala ay magiging napakadakila. Verse 2. Ngunit sinabi ni Abraham, O Panginoong Diyos, anong ibig mong sabihin bibigay sa akin? Yamang ako'y patuloy na walang anak at ang tagapagmana ng ating bahay ay si Eliezer ng Damascus. Yung ang kanyang paliwanag, verse 3. At sinabi ni Abraham, hindi mo ako binigyan ng anak at isang alipin na ipanganak sa aking bahay ang magiging tagapagmana ko. Yan ang nasa isip ni Abraham. Ito ang sagot ng Panginoon, verse 4. Ngunit ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya, ang salita ng Diyos. Hindi ang tao ito ang magiging tagapagmana mo, ang iyong sariling anak, ang magiging tagapagmana mo. Yun ang dakilang biyaya ni Abraham. Verse 5. Siya'y dinala niya sa labas at sinabi, tumingala ka sa langit, o kung sa langit, at iyong bilangin ang mga bituin. Kung mabibilang mo, ang sinasabi sa kanya, maging ganyan ang iyong lahi o binhi. Last verse 6. Sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y binilang na katwiran sa kanya. Ngayong umaga mga kapatid, ay pag-uusapan natin ang salita ng Diyos dumating kay Abraham. Ang tanong ko po sa inyo, narinig nyo na ba ang salita ng Diyos? Dumating na ba sa inyo? Ano ang kanyang pangako? Diba? Yun ba ay ating nagagawa? Yun ba ay ating nasusunod? Kaya ngayon po umaga pag-uusapan natin ang salita ng Diyos dumating kay Abraham at ganun din po sa atin. Tayo po ay manalangin. Nagilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat sa nagdaang bagyo na hindi nyo na po kami pinadaanan sapagkat hindi pa po nakakabangon ang aming mga kababayan sa lugar na ito sa kanilang mga pananim at sa mga kanyang kabuhayan. Salamat Panginoon sa iyo po kasagutan sa panalangin. Kung mayroon man kami mga kapatid ngayong umaga na nandoon pa po sa relocation, ayaw niyo po silang ingatan pagpalain. Salamat po sa mga nandito na pinapakaitinala na kayo ang nagbigay sa amin ng righteousness kung bakit kami narito. Hindi sa aming nagawang mabuti, hindi sa mabuting tao kami, hindi sa kami ay mababait, kundi ang Diyos nagbigay sa amin ng pabor na hindi namin ito inaasahan at ito po ay hindi namin kayang bayaran sapagkat ang grasya ng Diyos ang natagpuan namin nung kami makakilala sa iyo. Salamat po sa istorya ni Abraham na kung saan aming hihimayin at pag-uusapan kung ano ang pangako mo sa amin na dapat naming matupad at upang lang kayo ay magkaroon ng kaligayahan at magluwalhatian sa mga ginagawa namin sa lupa. Salamat po sa mga nandito. Alam namin may kanya-kanya kaming problema pero alam namin ang dakilang solusyon ay nasa iyong mga kamay. Kayo po
ay magpatawad sa aming mga kahinaan at mga pagkukulang na minsan inilalagay namin sa aming mga kamay ang iyong kapangyarihan, ang iyong karakter na para bang kami na ang mga Diyos at hindi na kayo. Panginoon, patawarin niyo kami sa aming ganitong pag-uugali na minsan ay yung gusto mo ay ayaw namin, na hindi namin naintindihan ang iyong righteousness, na kung saan may mga nais kayo na sa tingin namin ay hindi maganda sa amin, pero yung pala ang nais mo, yun ang kalooban mo. Kayo po ang mapurihan, mapasalamatan sa umaga ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, kayo na po. At habang po tayo ngayon ay akala ko talaga hanggang nagpipres na ako wala pa. Ibig sabihin para tayong may pandemic. Nung pandemic, alam niyo mga kapatid, iniisip natin bilang tao na walang nagsisimba. Papaano tayo, alam nyo, nagkaroon tayo ng bakod palibot nang dahil wala noong nag-a-attend. May dumating, may daladala siyang offering sa Diyos, pasasalamat. Lord, itong pasasalamat ko na kami hindi tinamaan ng ganito. Nakapabakod tayo noon. Yun po ang mga minsan inaakala nating negatibo sa paningin natin. Paano kami nito? Ilang weeks tayo, ilang Sunday na walang simba. Kami lang dito, nagpipreach ako dito, nakatayo ako dahil iniisip ko na kung dumating ang Panginoon, naabutan niya ako nakatayo sa pulpito. Yun po ang blessing, no? Dakilang gantimpala ng Diyos sa ating pagpupunyagi at pagsusumikap na masunod ang utos ng Diyos. Ang ganda na po ng ating bakod hanggang dyan sa gate. Okay? So, ngayong umaga naman, bigyan ko kayo ng isang introduction sa kwentong ito ni Abraham from verse 1 to 6. Akala nyo, 6 na bersikulo, napakaliit. Pero napakayaman ito pagdating sa biyaya ng Diyos. Nung panahon, nung unang makarating dito ang misyon ng mga Baptist, totoong pangangaral ang salita ng Diyos, binansagan sila noong mga ligtas. Pag makikita silang nagkasama-sama, ligtas, ligtas! Inaasar sila. Hanggang dumating ang isang pagkakataon na siguro nakukonsinsin na rin yung mga kapitbahay nila dyan sa harapan, lalo na nung cruising, kasi sa cruising sila nagtitipon ng araw. Sa kaharap niyan, kaibigan ni Pastor Daria, sabi ng isang matanda dyan, si Mr. Saiz, yan po ay naging principal doon sa North. Sabi niya, huwag niyo kasing pinakikialam yung tao, mababait naman yan, hindi man kayo inaano, bakit niyo kukukutya? Alam niyo sa kayabangan nung nagsisigaw, oy mga ligtas, pagpandaran yung motor niya, pag accelerate ng kanyang motor, lumipad. Pero hindi sila lumipad ng diretso. Bumagsak yung motor at saka yung tao parehas. Yung motor, bali ang kanyang telescopic. Yung mama, baak ang payo. Ano pong ibig sabihin mga kapatid? Minsan, pag dumating ang salita ng Diyos, anong ginagawa ng tao? Kinukontra nila. Ayaw namin yan, mga ligtas, ayaw namin ng mga Bible, ayaw namin yan. Ang katotohanan, pag dumating ang salita ng Diyos, yun ba'y pinakikinggan mo? Yun ba'y ginagawa niyo? Kayo mga high school, kayo mga dalaga, pag dumating ba sa inyong tenga ang salita ng Diyos, sinusunod nyo ba? Harinawa, ang Biblia po ay hindi nagbibiro at maraming tao naakala nila kaya nilang iyakan ng Diyos. May plano ang Diyos na mas nakakabuti sa iyo na kahit anong iyak mo sa harapan niya, iba ang isip ng Diyos sa isip ng tao. Okay, tatlong bagay atin titingnan dito from verse 1 to 6. Tatlong school of thoughts nating titingnan sa verse 1. Number 1 nating puntong titingnan, okay, ang salita ng Diyos nagbigay ng kapanatagan at pag-asa kay Abraham sa kanyang mga kinatatakutan. Paano ako? Matanda na ako, Panginoon, di man ako binigyan ng anak. Tingnan niyo po ang verse 1. Okay, pakilabas po ang verse 1. Sabi dito, okay, pagkatapos ng mga bagay na ito, dumating ang salita ng Panginoon. Ano mang ginagawa mo? Dumating sa akin ang salita ng Diyos, araw ng linggo. Inaantok ako doon sa likod kasi ang aming simbahan noon na inaarkilahan ay napakaliit, yung building namin. Sobrang init, inaantok ako sa likod. Maya, narinig ko yung pastor, parang ako yung inaatuman niya. Sabi niya, pampirat yung pastor na to, alam na alam buhay ko, ba't ko pinakikalaman ito? High school ako noon. Yung mga high school kayo, dapat alam nyo na ang salita ng Diyos. Maya habang sabi ko, bakit niya alam yun? Na ako'y makasalanan. At wala akong magagawa sa aking pagiging makasalanan, kundi ang Kristo ang kailangan na paniwalaan. Okay? At noong 1980, okay, eksakto 1980, ay nakilala ko ang Panginoon. Kasi lumaki ako sa Sunday school, katulad ninyo, laging nasa Sunday school.
And harinawa, ang mga Sunday school teachers natin ay bigyan ng Diyos ng wisdom na ano bang plano nyo sa inyong mga estudyante. Hanggang doon lang ba ang alam nila? Paano kung dumating ang Panginoon? Save na ba sila? Dapat ganun po. Dapat nagpipray po ako isang araw na magkaroon ulit tayo ng meeting ng mga teachers. Ano ba ang plano natin? Hanggang doon lang ba tayo sa pagtuturo? Hanggang doon lang ba tayo nang nakita natin silang ganyan? Paano kung dumating na mawala ka? Okay? Dapat may magpapatuloy ng ginagawa mo. So yun po ano. So yun po number 1, ang salita ng Diyos na nagbigay ng katatagan o kapanatagan at pag-asa sa mga kinatatakutan ni Abraham dahil matanda na siya, wala daw siyang tagapagmana. Nakita niyo? Di ba? Tingnan niyo, basahin niyo po ang Tagalog sa verse 1. Sabi niya, isang Panginoon, huwag kang matakot Abraham, ako ang iyong kalasag, ang iyong tatimpala ay magiging dakila. Yung kinatatakutan ni Abraham na matanda na siya, wala siyang anak, magkapagmana, mayroon doon si Eliezer. Sabi niya, mayroon ako doon, pero anak yun doon sa aking mga tao, na yun ang pinaka-loyal, pinaka-mabait, ay di na ako nag-uutos, napakasipag noon sa loob ng aking tahanan. Parang yun ang tagapagmana ko, Panginoon, wala akong anak eh. Pero sumagot ang Panginoon, nung dumating sa kanya ang salita ng Diyos, huwag kang matakot. Sabi doon, di ba? Fear not. May mga tao ngayon, mawala ng trabaho, grabe na, mamamatay na sa kaiyak. Lord, paano na kami, yung mga anak ko, magugutom. Wala ba kayong Diyos? Minsan inilalagay natin kasi ang parabang mas marunong ka sa Diyos. Remember, bago kayo nilalang ng Panginoon, alam niya ang inyong future. Tama po ba? Tingnan niyo po itong verse na ito. Nagsalita si Abraham, paano ako? Wala akong tagapagmana. Ang dami-dami kong ari-arian, dami kong mga hayupan, dami kong mga tao. Paano to? Si Eliezer ba ang tagapagmana? Sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Ako ang nakakaalam niyan. Amen. May mga Kristiyano ngayon, kahit Kristiyano, nagkiklaim, Kristiyano na ako, pastor, matagal na, pero tingnan mo ang buhay. Iyak ng iyak sa maliit na problema. Para bang hindi niya alam na ang Diyos, bago ka iniligtas ng Diyos, bago ka naging malapit sa Diyos, alam niya na ang gagawin niya para sa atin. Amen? So number 2, natitignan natin sa verse 2, 3, 4, and 5. Okay? Ibig sabihin, ang pangatlo ay number 6. Ay, tama po yun eh. Okay. Sabi ng verse 2, 3, hanggang 5, at si Abraham ay, sabi niya, ano ibibigay mo sa akin? Okay, tingnan natin ang verse 2. Ano po ang verse 2? Sabi ni Abraham, O Panginoong Diyos, anong ibibigay mo sa akin? Si Eliezer na ba ang bibigay mo sa akin? Sabi niya, okay, yamang ako'y patuloy na walang anak. Pag sinabing patuloy, Panginoon, bukas, 85 na ako o 90 na ako, hindi na po talaga ako magkakaanak, Panginoon, sabi niya. Lalong-lalo na, mga kapatid, nakikinig ba kayo, mga kadalagahan dito? Si Abraham, alam niya, ang misis niya, hindi pwedeng manganak. Bakit, pastor? Ang misis niya, si Sarah, ay walang bahay bata. Imposible talagang manganak ang kanyang misis at siya'y matanda na. Panginoon, anong ibibigay mo sa akin? Ang ibinibigay ng Diyos sa kanya, are you listening? Ang ibinigay na pangako ng Diyos sa kanya ay ang kanyang salita. Amen! Naniniwala ba kayo sa pangako ng Diyos? Maraming nakiklaim na sila'y naniniwala at tagasunod ni Kristo, pero never silang nagtitiwala sa God's Word. Nung ito'y dumating, mas gusto nila yung nararamdaman nila. Gusto nila yung kung anong gusto nila. Lord, bukas, mag-a-abroad ako. Lord, bukas, meron na akong passbook. Pinasusunod nila ang Diyos. Okay, so dito po ay pangalawa. Yan po ang pangalawa from verse 2, 3, 4, 5. Ang salita ng Diyos. Okay, nakikinig pa po kayo. Ang salita ng Diyos ay nagpatunay, okay, at nagpatibay ng kinabukasan ni Abraham ay hindi siya ang magpaplano nito, kundi ang Panginoon. Yes, nagpaplano tayo, walang problema. Kaya lang yung plano natin, lagi nating binabanggit, pag nagpaplano ka, isang araw, single ka, magpa-family ka, Lord, ang mapapangasawa ko, mas faithful kaysa sa akin sa'yo. Kasi kung unfaithful ang magiging asawa mo, sisiguraduhin ko sa'yo, pati ikaw madadala niyan. Okay? Yan ang dapat niyong ipagpipray, hindi yung pogi, maganda. Dapat yung mas faithful kaysa sa'yo ang ibigay ng Diyos. Mga kapatid, naalala niyo nung mag-aasawa yung anak ni Jacob, sino nga ba yung isang mag-aasawa na ito? Si Isaac. Diba?
alam nyo, nagtiwala siya doon sa pagpunta mo doon sa aking kamag-anak, kaparehas na pananampalataya. Kapanahonan ngayon, kung ano na lang, pwede na. So, di nila na matatagal ng Kristiyano. Nagsimula, Sunday school, nag-graduate, dito sa simbahan, tumagal. Pagdating sa puso, natatalo ng kanilang gusto kaysa sa gusto o kalooban ng Diyos. So dito po ay nagpatibay ang salita ng Diyos kay Abraham, nagpatibay na ang kinabukasan niya ay hindi sa kanyang mga plano. Bakit po? Kung magpaplano man si Abraham, sa yung misis niya, imposible silang magkaanak mga kapatid. Bakit? Una, matanda si Abraham. Pangalawa, yung misis niya ay walang bahay bata. Paano sila magkakaanak? Pero tanungin ko kayo, nagiging Chinese ako. Tanungin ko kayo, nagkaanak ba si Abraham? Oo, alam ng mga bata, very good naman, ang gagaling ninyo. Nagkaanak po siya. Walang bahay bata ang kanilang nanay, o ang kanyang asawa, at matanda si Abraham. Saan nagmula ang bata? Sa Diyos daw. Amen. Diba? Kung kumuha nga ang Diyos ng putik kumuha ang Diyos ng putik, ginawa ng mukha, may mata, may ilong, at tapos hiningahan niya, at naging buhay na kaluluwa, kaya rin ng Diyos sa isang mag-asawa na walang anak. Kaya hindi? Kaya. Because God is all-powerful. Amen. Kaya dito po ang pangatlong titingnan natin ay sa verse 6, ang salita ng Diyos. O kayo na po ano ba ang pangatlo natin? Sa palagay nyo, ano ang nagbigay kay Abraham? Verse 6. Okay, verse 6. Verse 6, please. Yan. Ano yan? O, sabay-sabay, basahin natin. Sumampalataya siya at ito'y nakatwiran sa kanya. Sa English, ibinilang na siya naging matuwid, naging righteous siya dahil sa kanyang pagsampalataya. Ang daming Christian ngayong araw na to, nasa loob ng simbahan, malalaking simbahan, sumasampalataya sa Diyos, pero never silang nagtitiwala sa salita ng Diyos. Tama po ba ako? Bakit? Anong dahilan? Ano po ang dahilan dito sa verse 6? At siya po ay sumampalataya lang. Ito po ay nagpapatibay ang salita ng Diyos, nagpatibay o nagpalago ng kanyang pananampalataya. Bakit? Sabi niya, kung ganun, hindi ako dapat matakot. Ano man ang future ko, ano man ang kinabukasan ko, ako'y nananampalataya sa aking Panginoon na kaya niya kung ano ang mas mabuti sa aking buhay. Tama ba? Okay, so tingnan natin number 1. Balikan na po natin. Una, okay. Ang kayamanan po kasi, okay. Ang kayamanan sa mundong ito, pera, magandang bahay, maraming sasakyan, marami kang ari-arian, hindi pwedeng ikumpara sa salita ng Diyos. Kaya doon po bumabagsak ang maraming nag-claim na sa Panginoon ako, naniwala ako kay Kristo, ako po'y Christian, Pastor. Pero never po niyang binigyan ng mas mahalaga ang salita ng Diyos, kaya hindi talaga sila kahit kailanman makukontento kahit mayroon siyang pera. Nakuha niyo? Bigyan ka man ng pera ko konti, tapos unang araw, anong bibilin ko? Susunod ito, bibilin ko. After 5 days, wala na yung pera. Di ba? Kasi ganun ang tao Pero kung titingnan po natin itong possession na ito, bilang ang possession ninyo, ang inyong talagang pag-aari, ang pag-aari ni Kristo, ang righteousness ng kanyang salita, hindi kayo pwedeng mainggit na marami kayong kayamanan, makamtan mo man ang buong mundo, maging sikat ka at maging number 1 ka, pero wala ang Diyos sa buhay mo, wala ang salita ng Diyos sa buhay mo, sayang ang lahat ng yan. Amen. Yan po ang katotohanan dyan mga kapatid. Kaya dito po, hindi yan magiging kumpleto. Ay ang perfect na revelasyon ng Diyos ay nandito sa Bible. Wala po sa kayamanan. Marami akong kilalang mayayaman, okay, pero hindi nadugtungan ng kanilang kayamanan ang kanilang kaligayahan. Namatay sila na maaga. Bakit?
Yun ang ano ng Panginoon eh. Naalala ko tuloy minsan, kapag binigyan mo ng halaga ang mga material na bagay, are you listening? Pag binigyan mo ng ang puso mo nakatutok, ang puso mo ay mahal na mahal ang possession, ang pera, katanyagan, kayamanan, bahay, lote, mga sasakyan, alam nyo, para kang si Eva at Adan. Inutusan ng Diyos, lahat yan pwede mong kainin. O, anong paborito mong prutas? Ate Ara, anong paborito mong prutas? Fruit tree, fruit bearing tree. Mangga! Ay, sarap nun. Tamisyon, ikaw. No. Grabe. Wala ba? Di mo ba ito naisama sa isla? Daming kahoy doon. Oh, next. Yung pwede ka mabusok. Bayabas. Oh, sige, bayabas sa'yo. Ikaw. Durian. Ano pa? Ako na nga lang. Ang daming prutas na pwedeng kainin na mabubusog sila. Alam nyo, hindi nila binigyan ng bigat, hindi nila binigyan ng halaga ang salita ng Diyos. Kaya sabi nung ahas kay Eva, ano sabi ng Diyos? Mamamatay daw kami pag ginawa ka namin sa kinain namin. Hindi kayo mamamatay, magiging kayong Diyos. Ay, doon na po natukso. Kaya, kung hindi niyo bibigyan ng halaga, ng bigat ang salita ng Diyos, kahit anong hawak mong kayamanan, saglit lang yan mawawala. Palalayasin kayo sa Garden of Eden. Amen! Natindihan po ba? Kaya kayo mga kabataan, huwag niyo pong mahalin ang mga material na bagay. Mahalin niyo ang Panginoon at ang Kanyang salita. Yan ang maglalast hanggang sa eternity. Hindi yan mawawala. Maraming namatay na mga save. Hindi mawawala sa kanila. Ang issue ngayon tayo mga buhay, yun patay na yun eh. Nandun na yun sa sinapupunan ng Diyos kasi save yun eh. Nakakilala sa Diyos yun, tayo. Kung hinahanap-hanap para natin sila, kung ikaw nga hindi mo mabigyan to ng halaga. Di ba? Pag-isipan nyo maigi. Kung mas mahalaga sa iyo ang mga bagay, ang pamilya mo, ang trabaho mo, pero hindi ang mahalaga salita ng Diyos, at hindi mahalaga ang Diyos sa buhay mo, walang kwenta ang sinasabi nating Kristiyano tayo. Because Christian, Christ, idinagdag lang tayo dun sa kay Kristo. Naging tayong IAN. Christ plus ako at ikaw, I am nothing. We are good, but good for nothing. Kasi mas gusto natin mga material na bagay. Mga patid, parang lalayo ko doon sa focus kay Abraham. Itong nagbigay sa kanya ng katatagan, kapanatagan, pag-asa, isa-isa natin. Number 1, okay? Nagkaroon po siya ng peace. Ay, ganun po ba, Panginoon? Look at verse 1, okay? Sabi ng verse 1, pagbilik na po, nasa verse 6 pa rin. Balikan natin verse 1. Look at this. Sabi niya ba gayong ako? Saan niyo ba makikita sa New Testament ang word na I am ni Christ? Nasa book ni I am book of John. I am the good shepherd, I am the bread of life, I am the living water, I am the pito yun eh, di ba? So sabi ng verse 1, I am, di ba? Look at this. Hindi ko nadala yung aking pointer. Yung pong Abraham, I am thy shield. Tapos pag may kunting problema, Lord, ano na mangyayari sa amin? Nangako ang Diyos sa atin kung talagang nananampalataya ka, talagang nagbilib ka kay Kristo, si Kristo ang iyong attorney at siya ang iyong magiging shield. Ano pang gamit ng shield? Ha? Lakasan mo, di ko marinig. Bingi ako. Ha? Protection. Oh, very good. Okay. Protection. Tama. Shield. Yun po ang dapat nating tandaan, mga kapatid. Nangako ang Diyos. Kaya naging panatag si Abraham na kahit siya'y walang tagapagmana, sabi ng verse 1, look at this, sabi niya, okay, nung dumating ang salita ng Panginoon kay Abraham sa isang pangitain, huwag kang matakot, Abraham, ako ang iyong kalasag. Nung panahon, nagsasalita ang Diyos sa pamagitan ng pangitain. Ngayon po hindi na pwede. Kasi ang mga panaginip natin ay iba na. Minsan na naginip yung bata. Pero mabuti yung panaginip ni Pacquiao, naalala nyo? Kung bakit naging baptist yan?
na naginip yan, nag-rapture, naiwan siya eh. Naghanap talaga siya, kapatid eh. Paano ba maligtas? Nakatagpo naman siya ng Amerikanong Baptist, nasulwining siya. Kaya yan po nagbago, hindi na yung dati, di ba? So, dito po ay mapansin natin na nagbigay ang salita ng Diyos kay Abraham ng kapanatagan at ng pag-asa dahil po doon sa kanyang pinangako na siya, ang ibig sabihin po ng I am, the great I am, ang may-ari siya, ang owner ng lupa, siya ang nag-create, siya ang nagkumpas kung bakit nagkaroon ng liwanag at ang dilim. Ibig sabihin, sabi ni Abraham, kung kayo po ay nangangako sa akin na ako'y bibigyan nyo ng anak at hindi itong si Eliezer, ay tiwala ako, Panginoon, sabi niya. Ngayon, ano po ang relasyon nito sa atin, mga kapatid? Kami po ay nagtitiwala doon sa mga nagamot na ng mga doktor at pinag-pray na natin, sila po ay sigurado ng pagagalingin ng Panginoon. Tama po ba? Because God is the great healer at nagpe-pray tayo. At doon po sa panalangin ito, na ang sabi ng Panginoon, ang sino man sa Kanya ay lumapit, ay ang tatay nga natin, yung mga tatay nating tao, di ba? Na pag humingi daw ang anak ng itlog ay hindi bibigyan ng ahas, how much more your Father in heaven, pag humingi ka, immediate sasagutin ka niya at bibigyan ka. Kaya po ba yun? So, isa pong mabasin natin, ang kapayapaan ay dumating kay Abraham nung nakilala niya at nalaman niya na sabi ni Lord, kasama si Christ din po din nagsasalita eh. Kasi yung I am na to, siya yun eh, si Christ. Hindi po ito ang Holy Father, okay? Sabi niya, I am, ito po yung, kumbaga kung ikaw ay isang lalagyan, okay, halimbawa kayo ay isang lalagyan, isang sasakyan, isang barko, dapat ang iyong kapitan ay si Kristo. Naintindihan po ba natin? Sa isang buhay ng Kristiyano, dapat ang sinusunod mo, tagasunod tayo, ang sinusunod dapat natin sa buhay natin ay ang ating Panginoon. Yun po ang parang ipinapakita dito sa sinabi ni Panginoon kay Abraham, sabi niya, I am your shield. I am the great, okay? Na dapat ang ating buhay, siya ang nasa atin at siya ang nag-glorify, siya ang nasusunod. Pangalawa po, sabi dito ng verse 1, hindi lamang yung kapayapaan o peace, sabi kanina ng bata ay protection. Paano natin nagiging protection ng Diyos? Pag nakilala natin siya. Tingnan niyo mga kapatid, akala niyo ba yung mga simpleng aksidente, bakit basta may namamatay diretso? Kasi ang ganun lang buhay niya eh. Ang di nyo alam, at tinitingnan nyo lang yung pinauwi ng Panginoon, ang tinitingnan dapat natin, Lord, kahapon muntik na ako, pero salamat, you are my shield. Protection ka namin, Panginoon. Di ba? Minsan may mga ganyang pangyayari. Minsan may naalala ko tuloy mga kapatid natin nagpupunta dyan sa taas, may matutungtungan na ahas, biglang nawawala, di ba? At hindi na ito nagkakaroon ng pagkakataon, makagat pa. Kasi ba, ang Panginoon ang ating protection. Dito po ay, kung ilalagay natin sa ating buhay, okay, ang nakay Kristo, kayo ba ay nakay Kristo? Ay ito po'y may sheltered o mayroon po tayong protection sa bawat oras. Sabi ng Psalms 34:7. Naniniwala ba kayo rito? Kung kayo ay nakay Kristo, kung kayo ay taga-sunod ni Kristo, tayo mananampalataya, may protection kayong nakapalibot. Naniniwala ba kayo rito? Parang di ka naniniwala ba naman? Okay. Anong book yun? Anong verse? Psalms 34 verse 7. Pag sinabing may nakapalibot na protection sa iyo, yun po yung nakita ni Abraham nung salita ng Panginoon. Sabi niya, I am your shield. Ay, ganun po, Panginoon. May protection ba ako? Kahit ako'y matanda na, magkakaanak ako at misis ko walang bahay bata, magkakaroon ba kami ng anak? Nakita niya ito. Tingnan niyo po ang Psalms 34 verse 7. Sabi doon, thank you, Desa. Okay? Psalms 34 verse 7. Nandiyan na po? Nandiyan pa. Okay. Yung word na roundabout, nakapalibot, okay? Ang anghel sa Tagalog, sabi ng Tagalog, ang anghel ng Panginoon ay nakabantay sa palibot ng mga natatakot sa Kanya at iniibig sila. Okay, di ba? Tingnan niyo po, ang anghel ng Panginoon ay nagbabantay sa palibot ng mga natatakot sa Kanya. At ano yung gagawin ng Diyos?
The same with kayong mga young people na medyo minsan ay nasa maling landas. Look at the prodigal son. Kung babalikan natin ang story ito, grabe ang kwento nito eh. Pero nung na-realize niya, nagkaroon po siya ng, sabi niya, naisip niya, sa bahay ng tatay ko, mga katulong lang, may chinilas, may pagkain, may damit. Ako nagtitiis dito, mamamatay ako sa gutom. Bumalik yung prodigal doon sa bahay. Malayo pa lang siya, nakita na siya ng kanyang tatay. Like this moment na nung sinabi ng Panginoon, alam mo Abraham, hindi kita pababayaan, sabi ng Panginoon. Nakita na po niyo yan, sabi niya dyan na sa mga pagkakataon ay papalibutan ka ng aking mga anghel at ililigtas ka sa mga aksidente. Pastor, may namatay tayo. Kasi hanggang doon na lang po yung kanyang buhay. Hindi natin pwedeng suhayin ang nais ng Diyos. Tama? Ang buhay ng tao ay hawak ng Diyos. Amen? Kaya, Lord, pinahintulutan mo, ikalooban mo yon. Pero habang tayo po'y mga buhay pa, alamin natin, bigyan natin ng halaga, ng bigat, ang sinabi ng Diyos, at itong salita niya ay dapat maging matibay sa ating puso. Nung narinig natin ito, sundin natin. Amen? Pangatlo po sa ating, na ito mga kapatid, bago tayo punta doon sa price ng kanyang pagkakilala sa Diyos. Ang tanong ko ngayong umaga, kilala niyo ba talaga ang Panginoon? Alam niyo si Abraham is a friend of God, kaibigan ng Diyos, pero dito sa pagkakataong ito, nakilala niya pa rin ng gusto ang Panginoon doon sa kanyang sinabi. Kaya dito mga kapatid, ay sabi ng pangatlo nating titingnan dito, na ang salita ng Diyos nagbigay ng kapanatagan ng pag-asa kay Abraham, ang price ng kanyang pagkakilala sa Diyos. Mayroon palang price ang pagkakilala sa Diyos. Kapag tayo po'y kilalang kilala mo ang Diyos, may ibibigay siya sa inyo. Tingnan na po natin dito. Okay? Si Abraham po ay iniwanan niya ang kanyang pamilya sa Ur, di ba? Sabi ng Panginoon, pumunta ka doon sa lugar na hindi mo kilala at doon kita pagpapalain. Sabi niya, mamaya may mga kanibal doon, kakainin pa kami. Pero siya po ay dahil may pagkakilala sa Diyos, may pananampalataya sa Diyos, nagbilib sa Diyos, pumunta siya doon sa lugar na hindi niya alam at nandoon po dumami ang kanyang property. Kapag kayo pala bilang anak ng Diyos ay sinusunod yung ang nais ng Diyos, pagpapalain pala tayo. Pastor, talaga ko lang sumusunod. Ganun lang po ang sikreto ng Bible. Kung talagang masunurin kang sa salita ng Diyos, hindi. Sabi ko sa iyo, kahit wala kang pera, sobra kang maligaya. Pero kung araw-araw nakabusangot ka, Lord, puro ka tanong, puro ka question, puro ka hinanakit. Ibig sabihin, ay hindi ka pinagpapala because ang iyong kaisipan ay malayo sa sinasabi ng Bible. Nagkukontrahan kayo eh. The Spirit lusted against the, di ba? Kaya nag-aaway yung flesh at saka Spirit dyan eh. So dito natin mapapatunayan ngayong umagang ito, na yung pagtitiwala ni Abraham sa sinabi ng Panginoon sa kanya, sabi diyan, I am your peace, I am your protection, and the price of knowing God. Okay? So dito ay, sabi diyan ni Abraham, nung chapter 14, di ba? Nung last Sunday, di ba inuupiran siya ni, sino ba yung hari? Childa Omer, di ba? O sige, kunin mo to. Basta ibigay mo sa akin yung mga tao at saka yung mga alipin. Sabi niya, mahal na hari, pangwalang galang na, ako po ay may takot sa Diyos, may panindigan bilang Kristiyano ako, hindi ako nasusuhulan at hindi ako susunod sa inyo na wala kayong takot sa Diyos. So doon po si Abraham na kilala ng gusto na sabi niya, kilala ko ang Panginoon, may takot ako sa Kanya, ayoko na gawan ito sa Kanyang harapan. Si Joseph, ganun din, di ba? Nung inaakit siya ng asawa ni Potiphar, sabi niya, Joseph! Sabi niya, mahal na Reyna, mahabag po kayo. May takot po ako sa inyong asawang hari. May takot po ako sa Diyos. Hindi ko kayang gawin ang ginagawa ninyo. Doon pinagpala si Joseph. Okay? So dito po mapapansin natin mga kapatid, ay kapag ang isa, tao, okay, ay mayroong Kristo sa puso niya, he possesses everything. Pastor, grabe ka naman. Gusto niyo patunayan? Gusto niyo patunayan ko sa inyo ngayong umaga? Na kapag kain na kay Kristo, kayo are in Christ, pinakamayaman ka sa lahat. Ano yung bakit? Number 1,
nung umalis si Abraham sa kanyang lugar, wala siyang kahit ano, ilang piraso. Pero pagdating doon sa sinabi ng Diyos, dito ka, pumunta, at dumami hanggang sa si Lot, ang dami ring ari-arian, at dito po, ang sabi ng Biblia, okay, kung earthly treasure lang man pag-uusapan, hindi pwedeng ikumpara dito. Ang isang taong na kay Kristo, nakikintindihan niyo po ba? Kung isa kang tao na kay Kristo ka, ikaw ay Kristiyano, tagasunod ka, ang una mong pag-aaring napakayaman ay ang pag-ibig ng Diyos na walang hanggan. The love of God. Number 2, the grace of God. Napakarami yan sa'yo, pero maraming taong mayayaman na ultimo kang makabigay sa pulubi, ayaw eh. Sabi niya, mga salot sa lipunan yan, paalisin niyo yan dyan. Pero ikaw na mayroon kang grasya ng Diyos, mahabagin ka sa tao, kaya ka naging mahabagin dahil may pag-ibig ka ng Diyos, dahil may grasya ka ng Diyos, mayroon kang mercy ng Diyos, mayroon kang salvation, may kaligtasan ka. Yan ay isang kayamanan na hindi pwedeng pantayan ng pera sa mundo. Kung kayo ay mayroong ganito, mga kapatid, hindi lang po yun. Mayroon kang forgiveness, mayroon kang presence ng Diyos, mayroon kang peace, mayroon kang power, mayroon kang heaven, mayroon kang hope. Aanin mo ang kayamanan na yan. Hindi mo pwede doon sa taas eh. Pero pag ikaw ay nakay Kristo, pag ikaw ay totoong kilala mo si Kristo, Pastor, kilala ko naman si Kristo eh. Mula bata, kilala ko na Kristo. Gaano pagkakilala mo? Mayroon ka bang salvation? Kung may kaligtasan ka na, kilala mo na si Kristo eh. Kung mayroon ka ng forgiveness, kilala mo na ang Kristo. Kung mayroon kang presence everyday ni Kristo, kilala mo na siya. Kung mayroon kang peace, alam niyo mga kapatid, minsan, katulad nito may bagyo, may lindol. Kristiyano na, takot ka pa? Pero okay naman yun, lalabas ka. Trinay naman tayo dyan, pag may lindol, lalabas ka sa building para hindi ka Pero yung, grabe ang takot mo, na para bang ayaw-ayaw mong umalis sa mundo. Ba't ayaw umalis sa mundo? Ba't ayaw mo umuwi sa langit? Mga kapatid, hindi tayo tagalupa. Tayo po ay naligtas. Tayo po ay mga binago ng Diyos dahil mga heavenly citizen po tayo. Tama? Maliban kung gusto niyo talaga, dito lang kayo. Basta kami sa langit. O sino gusto maiwan sa rapture? Hindi ba? Ganun lang naman po yan. Kaya yun po ang kayamanan dyan. So, pangalawa, verse 2 to 5, ang salita ng Diyos nung dumating kay Abraham ay nagpatibay, nagpatunay ang kanyang future. Ano bang future ni Abraham? Alam niyo hanggang ngayon, mayroon tayong nagkikinabang doon sa future ni Abraham. Kaya dito po ay sabi niya doon sa verse 4, napakasimple ng kanyang pangako. The simplicity of His promise, sabi ng Diyos, ipinangako kay Abraham ang, sabi niya, ay sigurado, sabi niya, magkakaroon ka ng anak. Ito nga ang isang problema pa doon sa misis niya. Akala mo sa mag-asawa, pareha sa pananampalataya, hindi. Mismo si misis niya, si Sarah, nung narinig doon sa angel, mga kapatid, ang angel doon nagbalita, the Tupani of Christ, ay yan po yung anghel na kausap ni Sarah. Pinagtawanan niya si Kristo noong panahon na yan eh. Ha? Bubuntis ako, wala nga akong bahay bata. Doon po nagkamali itong si Sarah. Okay? Nagkasala siya, katulad natin nagkakasala din. Kaya dito po ang pangako ng Panginoon sa kanya, napakasimple, magkakaroon ka ng anak. Alam niyo ang ginawa ni Abraham? Sigurado ka ba, Panginoon? Hindi po ganyan ang ginawa ni Abraham eh. Sabi niya, Panginoon, walang bahay bata nga. Hindi nagsalita si Abraham. Nung narinig niya, nung nabasa niya, sa atin nagbabasa tayo, si Abraham nung nakikinig sa salita ng Diyos, nagtiwala siya. He believed God. Naniwala ba kayo nung kayo po ay nakakilala kay Kristo? Naniwala ba kayo na kayo babaguhin? Every day? Kaya tayo hindi nababago kasi sinusundan natin talaga ang gusto ng ating laman. Ayaw ko magbago pa rin, mas gusto ko pa rin yung dati. Kaya hindi tayo nababago kasi gusto mo pa rin ang ginugusto mo eh. Yung dati mo pa rin ugali ang ginagamit mo, samantalang nalaman mo na ang nakay Kristo na ay bago ng nilalang. Ang mga lumang bagay ay, di ba? Alam naman pala natin eh. Kaya lang minsan, nakakalimutan natin na andyan ang Panginoon sa atin, ang present through the Holy Spirit. Kaya lungkot na lungkot ang Holy Spirit. Hindi siya makakilos sa iyong buhay, hindi siya makapag-bless sa iyo, sapagkat mas ginugusto natin ang gusto pa rin natin at hindi ang gusto ng Diyos. Dito po yung nakita ni Abraham. Yung simplicity ng pangako na ito, si Abraham po ay hindi nagsalita, okay? At ang Diyos nagsalita sa kanyang kapangyarihan na
si Abraham para bang isang bata na naniwala. Ay, opo, ganun po ba? Ang tawag doon ay childlike faith. Buksan natin sa Luke 18:17. Ito pong ibig sabihin ng parang bata kang naniwala. Luke 18:17. Okay, pakilabas ng konti. Yan. Katotohanan ang sinabi ko sa inyo, sino mang hindi tumanggap sa karya ng Diyos, na gaya ng isang maliit na bata ay hindi makakapasok doon kasi hindi ka naman naniniwala eh. Ang gusto mo kasi yung gusto mo. Kaya kahit anong gawin ng Panginoon, binigay niya na si Kristo. Kung ayaw mo naman, wala magagawa dyan ng Panginoon eh. Hindi ka talaga kasama sa mga tupa ng Diyos kahit sabihin mo na ikaw ay isang totoong Kristiyano. Hindi ka po pwede. Sapagkat ang sabi po ng verse na yan, salita ng Diyos, okay, sa katotohanan, sinasabi ko sa iyo, sino mang hindi tumanggap sa karya ng Diyos, na gaya ng isang maliit na bata, ang gusto mo kasi ikaw ang maghari. Ayaw kong pagharian ako ng Diyos, ayaw kong siya ang sundin ko, gusto ko ako ang masunod, ikaw ang hari. Tama? Nababaliktad eh. Gusto mo ikaw ang masunod, Panginoon, ayaw ko magpapabago, gusto ko itong dati pa rin, masarap yung mga may barkada pa ako eh. Masarap yung nandoon pa rin sa gusto ko eh. Wala talaga, hindi ka talaga mababago. Kasi ikaw ang nasusunod at hindi ang salita ng Diyos. At dito po natin titingnan ang sovereignty ng Diyos. Ito po yung kanyang kapangyarihan. Ang kanyang pangako ay mayroong kapangyarihan na para bang lumalabas na nangako ang Diyos. Okay? Ang ipinangako ng Diyos dito ay kapangyarihan niya, hindi po basta ordinary. Sabi niya, sigurado magkakaanak ka, ay hindi lang po ipinangako ng Panginoon dito ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang karakter, kundi ang kanyang makalangit na kapangyarihan doon sa kanyang karakter bilang isang Diyos na pwedeng maglalang. Biruin mo wala namang bahay bata, matanda na, nagkaanak. Yun po ang kanyang ipinangako ng Panginoon dito, the sovereignty of God's promise. Sabi niya po dito, ang design na ito ay in-overcome ang law of nature. Bakit po? Una, matanda si Abraham, imposible na. Pangalawa, walang bahay bata, hindi mo pwedeng ectopic pregnancy. Sa labas kasi ng matris yun eh. Hindi mo pwede yun. Matanda na rin si Sarah eh. 80 years old yun, imposible na. Di ba? So dito po ay na kontra ang law of nature. Ang ibig sabihin, kapangyarihan ng Diyos ang ipinangako ng Diyos kay Abraham. Ang tanong ko sa inyo ngayong umaga mga kapatid, pag binabasa niyo ba ang salita ng Diyos, naniniwala ba kayo, nagbibilib ba kayo na ang Diyos na nangako ay ang ipinangako niya ay ang kanyang karakter, ang kanyang sovereignty, ang kanyang kapangyarihan? Hindi ito biro mga kapatid eh. At na nakikita natin ang tao ay namamatay dahil sa kabayaran ng kasalanan, nagkasala ang tao kaya sa namamatay. Therefore, tama ang salita ng Diyos. Okay? So dito po mga kapatid ay ang verse 4 and 5, yung sovereignty ng Diyos. Ano po? Design niya po ito na mapasa natin doon ang pangako ng Diyos. Pangalawa ay na-overcome ang law of nature. Ang pangatlo, okay, kapag tayo po bilang tao ng Diyos, okay, malaman natin, alam naman ninyo that God is able. Amen? Kaya ng Diyos, kahit imposible, kaya niyang gawin Ephesians 3:20, ang sabi doon, okay, 3:20 para Ephesians, para makita natin. Now unto him that is able to do exceedingly, okay, abundantly. Kaya ng Diyos Okay, kaya dito po kailangan nating maalala, okay, that He is the God that operate. Ang Diyos dapat ang nag-ooperate sa buhay natin. Hindi tayo ang nag-ooperate sa ating sarili. Ang ginagawa naman nagsasabing Kristiyano ngayong panahon, kaya hindi po pinagpapala ng Diyos. Kaya malungkot pa rin hanggang ngayon. Sila ang nag-ooperate sa sarili nila. Sa kanilang yung pagbabible, kailangan ko to Wala kami. Kailangan to ng mga anak ko You operate yourself. Hindi ang Diyos. Tama po ba? Kaya kung gusto nyo na maging masaya kayo at maging katulad ni Abraham, let God operate your life. Siya ang masunod sa buhay natin, hindi po tayo. Kaya dito po ang lima, alalahanin natin that God is that God that can do. No, He is the God that able to do anumang imposible. Okay? He has done.
nagkaroon na ng lupa, nagkaroon na ng tao. Ginawa na niya eh. Kaya ang Diyos natin ay makapangyarihan. At ang paito dito, okay, ang sino mang nag-i-exercise ng maliit na pananampalataya, yung baga ang sabi ng Panginoon. Diba? Yung babaeng balo nakatok sa abogado, abogado, tulungan mo ako. Wala na nga naawa sa akin, wala na akong pera, wala akong asawa, wala na nagmamahal sa akin. Tulungan mo ako, sabi ng abogado. Ang bira itong babaeng ito. Hindi ako matutulugin ito. Pag magtututbrush siya, kakatok. Pag kakakain siya sa umaga, kakatok. Sabi niya, tulungan ko na nga lang para matahimik ako. Iba po ang isip ng abogado. Pero sabi ng Bible, sa Luke chapter 18, ang inyong Ama sa langit, hindi niya kayang tiisin ang kanyang mga anak na humihingi araw at gabi. Kagyat! Ang ibig sabihin ng kagyat, immediate! Agad sinasagot, Pastor, ang tagal ko nagpipray, hindi sinasagot, may problema ka, alam ko. Number 1, sa mga mag-asawa na hindi nagkakasundo bago matulog, kahit anong prayer niyan, hindi yan sasagutin. Sa mga single, puro ang hiningi nyo, my, Lord, my. Sabi ng James, kaya hindi kayo nagkakaroon kasi ang hiningi ninyo ay para sa inyong mga last. O, di ba? Last ang sabi ni James eh. Kaya kayo hindi sinasagot ng Diyos kasi ang hiningi ninyo ay para sa inyong mga last. Pag, Lord, bibili ako ng Ferrari. May pera ka, eh hindi ka marunong mag-drive. Hindi ka bibigyan. Mamamatay ka lang eh. Di ba? So yan po isa sa mga dahilan. Now, the sovereignty, the simplicity, the sovereignty of God, ito yung size ng kanyang promise. Ano ba ang kalaki ang pangako ng Diyos? Okay, tingnan po natin. Sabi ni, alam niyo po ba na yung buhok sa ulo natin bilang ng Diyos? May concern sa dyan eh. Ayaw niya nga malagas kung maaari. Kaya lang dahil sa kung ano-anong ini-spray, nalalagas. O ano-anong sinasampo. Kasi ang ibig sabihin ng tao, mabango ako sa tao, pero hindi siya mabango sa Diyos. Di ba? Oh, pinatatawa eh. Totoo yan eh. Ang dami nating mga binibili para sa ating mga sarili. Mabango, maganda tingnan. Pero ang tanong, mabango ba kayo sa pang-amoy ng Diyos? Maayos ba ibig sabihin ang buhay nyo sa Panginoon? Kaya kahit anong gawin natin dito po, ang size ng pangako ng Diyos sa Kanya, okay? Okay? Tayo po ay nag-serve sa Diyos ng abundance. Napakarami niyang pag-aari sa atin eh. Kung na kay Kristo ka, ang dami mo. May salvation, may forgiveness, lahat, di ba? Sabi ng John chapter 10 verse 10, the things cometh, okay? Oh, the thief cometh not but to steal and to kill and to destroy. Sabi ni Kristo, I come that they might have life. Yun po ang kanyang ano dito eh. Kaya kung si Kristo po ay kilala nyo, mayroon kayong buhay, mayroon kayong kaligayahan, at mayroon kayong abundant sa lahat ng mga bagay. Okay? So dito ay, wag nating iwanan na minsan nakapakamot na lang tayo sa ulo dahil sa ang kapangyarihan ng Diyos ay alam niya ang buhay mo eh. Okay? Kaya dito po ay hindi po siya ang talagang kailangan natin. Siya ang mayroon tayo. Okay po ba yun? Para yung kanina sinabi ni David eh. Naging mga ano talaga ng kabaptisan yung tanggapin si Kristo eh. Samantalang ang sabi ng John 3:16, whosoever believe, ang sinong maniwala eh. Dito naman, ang sabi ng tao, kailangan mo si Kristo. Hindi. He is all we have. Di ba tinanggap mo si Kristo? Di ba na kay Kristo ka? Mayroon ka. So therefore, ito ang ibig sabihin niya, kayo po ay sobrang sobra. Sabi ng Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Wala ka nang hanapin pa. Sa lahat ng situation, sapat na ang Panginoon. Okay? Kaya dito po ang panghuli. At verse 6, ang Panginoon po ba'y sapat na sa inyo? Sapat na ba ang Panginoon sa inyong buhay? Yun po ang kailangan ng Panginoon kasi kapag wala kang contentment, more on. Gusto ko pa to, 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 hanggang sa hindi mo namamalayan, wala ka na at malayong-malayo ka na sa Panginoon. Hindi ka na nga niya kilala eh. Pero sana sabi mo, kilala mo siya. Hindi ka na kilala ng Panginoon. Bakit? Ang taong
may cellphone pero walang charger, ineffective sa kanya ang cellphone niya. Tama? Ang ating charger, si Kristo eh. Tayo yung cellphone. Di ba? Kung wala si Kristo sa'yo, magiging inutil ang cellphone mo eh. Di ba? So yun po ang ating connector, si Christ. Siya ang ating salvation, siya po ang pangalan na nilagay sa ilalim ng lupa. Kaya dito po ay, ang pang-anim, ang salita na nakarating kay Abraham, nagpabago at nagpalakas ng kanyang pananampalataya. Okay? Sabi ng Hebrews yata yon. Okay? Ang pananampalataya, nang namalampalataya siya sa Panginoon at ibinilang na katuwiran sa kanya. Verse 6. Okay? Ano po yung napakaliit na word dyan na in? Tingnan po natin verse 6. Okay? Look at this. And he believed in. Yan po yung maliit. Lagyan ng circle. Anong ibig sabihin? Anong connotation yan? Ito yung nagsasabi sa atin, okay, kumilos si Abraham beyond, okay, doon sa hindi lang po siya naniwala, nagbilib sa promise ng Diyos, kundi siya po ay pumunta doon sa pangako ng Diyos na yung kanyang ipinangako, ang kanyang buong karakter, ang kanyang kaharian, ang kayamanan, ang kanyang kapangyarihan ay ibinigay totally doon sa pananampalataya ni Abraham. At kaya nga si Abraham ay nung naniwala ay nangyari ang pangako sa kanya. Okay? He believes God. Naniwala si Abraham dito, katulad ni Job, di ba? Sabi ni Job dati, naubos ang kanyang ayupan, yung kanyang mga anak, namatay lahat. At nagkapigsa siya mula ulo hanggang paarampakan. Yung misis niya, sabi niya yung misis ni Job, Job, isumpa mo ng Diyos mo. Sabi niya, oy babae, hubad akong nanggaling sa Panginoon. Hubad akong babalik sa Kanya. At sabi ni Job sa kanyang Panginoon, Panginoon, patayin mo man po ako. Hindi magbabago ang pagsamba ko at pagtitiwala ko sa iyo. Like Job, ganun din po ang ginawa ni Abraham. Sabi niya, matanda na ako, mamatay na ako, hindi pala pwede si Elazar na tagapagmana. Pero ano nga ako ang Diyos sa kanya? O, tumingala ka sa langit, bilangin mo bituin, kaya mo? Yan ang magiging lahi na bibigay ko sa iyo. Yan ang size ng iyong promise. At dito po mga kapatid, ay ang direksyon ng kanyang pananampalataya. Dito yung in. Nagkaroon ng direksyon ng kanyang kaisipan, ng kanyang puso, na nagtiwala sa ng buong buo sa Panginoon na may kakayahan that God is able to do His promise to Abraham. Kaya dito po ay ang lalim ng kanyang pananampalataya ni Abraham doon, na in spite dahil sa obstacle, matanda na siya, hindi na pwede talaga. Misis niya walang bahay bata. Yan po yung mga hadlang, yung mga obstacle na nakita ni Abraham. Pero, ang sabi ni Abraham, kahit wala na yung mga inaasahan ko, kahit wala na akong nakikitang tutulong sa akin, nandyan ka, Panginoon, na nangako, nandyan ka, O Diyos, na ikaw ang I am, ang makapangyarihan, na anumang imposible sa akin ay kaya mo. Habang nandyan ka, ikaw ang aking shield, the great I am, na magpoprotekta sa akin, papalibutan mo ako ng iyong mga anghel, na hindi ako mapapahamak, ang aking kaligtasan ay hindi magbabago, at ito po ay tuloy-tuloy na naniniwala sa iyo. Kaya dito mga kapatid, at knowing the Lord, ano po, ang maligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, at makilala siya, ay isa na pong kayamanan sa mga anak ng Diyos. Kaya dito po, ang pananampalataya ay, ito po ay nagsasabing, hindi nagwe-wave o hindi unwavering siya. Pwedeng sabihin ng mga tao sa iyo na nababaliw na tayo o ano pa man, hayaan mo sila. Alam niyo, pagdating ng panahon, ang isang araw ng Diyos ay 1,000 taon sa atin. Halimbawa, 500 years, o kaya 1,000, di ba? 500 kalahati. 500 years, nandito ka na sa langit. Dumating din yung nagmamak sa atin, yung mga naluloko sa atin, nalilibak sa atin, dumating din. Ano ang gagawin nila doon? Ba't ka nandyan? Ba't ako nandito? Di ba? So yun po ang katunayan na hindi nagbibiro ang salita ng Diyos. Kaya dito po, ang pangatlo, pag sinabing dividend, ito po yung, yung produkto, ito yung nakamit ng pananampalataya ni Abraham. Tingnan natin po ito. Nung si Abraham ay naniwala sa Diyos, nagbilib siya, okay, in-erase ng Diyos ang kasalanan kay Abraham. Ganun din ba kayo, mga kabataan? Nung naniwala ba sa kay Kristo, alam nyo na pinatawad na kayo ng Diyos, wala na, kinalimutan nyo na ang kasalanan natin? Naniniwala ba kayo doon, mga kabataan?
Kasi minsan tayo, pag ano, Lord, may ginawa po kasalanan. Once and for all, nung binayaran ni Kristo ang kasalanan natin sa krus, burado na yun wala na. Kaya wag na tayong gagawa ulit. Isa sa nagiging kasalanan natin sa Diyos, hindi ka nagtitiwala sa sinasabi ng Bible. Another sin. Pwede pa bang ipakuli si Kristo sa krus, si Kristo? Hindi na pwede. Isang beses lang po siya, kabayaran ng ating kasalanan. Kaya dito po, nangyari dito kay Abraham, binura na ng Diyos ang kanyang kasalanan at in-apply ang kanyang perfect righteous. Sabi kanina sa Sunday school, kung kayo umabot, isang matuwid na tao si Kristo, ipinako sa krus, dala-dala niya ang kasalanan natin, napalit, nung mamatay siya, yung kanyang righteousness, wala siyang pagkakasala, na ipunta sa ating mga naniniwala, na believe kay Kristo, tayo ay nabiging righteous sa mata ng Diyos Ama, nang dahil sa kamatayan ni Kristo. Yun po ang ating kapangyarihan ngayon. Kaya lang, nawawala ito kung hindi kayo nagpapatuloy na magkilala sa ating Panginoon. Ano po? Sabi po ng Biblia, ang salvation o ang kaligtasan ay work by faith. Ito po yung trabaho ng pananampalataya. Kasi kung ang pananampalataya, regalo din ng Diyos eh. Kaya dito po natin tatapos ng mga kapatid. Okay? Si Abraham ay hindi naging matuwid dahil sa pagsunod ng 10 utos. Si Abraham ay naging righteous. Siya po ay na-save through childlike faith. Kung naniniwala kayo kasi katulad ng isang bata, sa sinabi ng Bible, pininiwalaan mo, yan po ang totoong kaligtasan. Okay? Si Abraham ay nag-believe, ang message ng pangako ng Diyos ay the same message sa ating ngayong umaga. Naniniwala ba kayo na nung tayo'y tumanggap kay Kristo, tayo ay naging matuwid sa mata ng Diyos, naging malinis sa mata ng Diyos? Naniniwala ba kayo doon? At dahil tayo matuwid, gagamitin tayo ng Diyos sa ating mga kamag-anak. Madala sila na sila'y maging matuwid din sa mata ng Diyos. Kaya ba yun ng Diyos? Basta ipakita natin na tayo po ay laging nasa Panginoon. Hindi yung nandun sa gusto natin. Nasa gusto tayo ng Diyos. Alin yun? Tinitingnan mo yung kanyang mga utos, yung kanyang mga sinasabi, para madala mo ang kamag-anak mo isang araw, tatayo ka sa katabi ng Panginoon. Nakikita mo kamag-anak mo na nagdudusa sa impyerno. Matitiis mo ba yon? Wala na pong balikan doon dahil eternity na yon. Sinasabi ko sa inyo habang nandito pa tayo sa mundong ito, may pag-asa pa. Gagamitin kayo ng Diyos sa inyong kamag-anak. Mahabag ka. Kasama mo ng mahabang taon. Tapos pagdating ng Panginoon, pagdating ng rapture, nandoon lang sila sa impyerno at tayo nasa tabi ni Kristo, nasa kanang party tayo. Mahabag kayo sa inyong kamag-anak, mga kapatid. Hindi po nagbibiro ang Bible. Naniniwala ba kay Kristo? Kaya ng Diyos iligtas, manalangin tayo sa kanila at ipakita natin kung ano ang mayroong buhay tayo kay Kristo. Ang buhay kay Kristo ay walang ugaling hindi nagpapatawad. Kanina, diniscuss sa Sunday school din, di ba? Ang ating pag-uugali ay hindi biglang nagagalit. Di ba? Walang ugali ang Kristiyano ng ganon. So, tayo po'y magtapos, tayo magsitayo. Ang tanong ko po ngayong umaga, tayo po'y magsitayo lahat, tayo magtatapos. Kung kilala niyo na ang Panginoon, okay, katulad ni Abraham, narinig ang salita ng Diyos, naniwala sa salita ng Diyos, okay? Okay. Kailangan nyo ba sa inyong mga kabataan, kung di pa kayo sigurado ng kaligtasan, kailangan nyo ang Panginoong Jesucristo paniwalaan na siya ay namatay sa krus para bayaran ang kasalanan mo. Siya po ay inyong paniwalaan. Pangalawa, okay, may mga pinaglalabanan tayo. Katulad ng last Sunday natin, may mga giyera tayo sa ating sarili. Yung gusto natin, yung sa mundo, yung mga barkada, yung mga bisyo, yun ang gusto ng ating buhay. Mayroon ba kayong giyera? May battle ba kayo? Na kailangan yung kapayapaan? Muli nyo paniwalaan ang salita ng Diyos. Sa mga bagyo ng buhay, hindi yung bagyo nakaraan, kundi bagyo ng buhay, ano mga problemang malalaki, ano po? Kailangan maging kalmado, magkaroon ka ng kapayapaan, magtiwala kayo sa salita ng Diyos. Mayroon bang era sa buhay natin na tayo hindi nakapaglakad sa kalooban ng Diyos? Lumapit tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan niyo po kami. Okay? Ano pa ba? Kung gusto niyo po na matanggap ang regalo ng Diyos na hindi na po tumabawi sa inyo, kilalanin natin ang gusto ang ating Panginoon. Lord, ikaw po pala may kakayahan. Hindi pala ako ang dapat masunod kundi ikaw. Ikaw ang dapat sinusunod ko araw-araw. Basahin niyo po ang kanyang Bible. Marami po siyang ituturo sa inyo araw-araw. Tayo po ay manalangin na kailang Diyos. Salamat po sa umagang ito. Salamat sa buhay ni Abraham na napakaliit lang, 6 na bersikulo, pero napakayaman, Panginoon, na kung na kay Kristo kami, kung kami talagang naniniwala kay Kristo, mayroon kaming kapatawaran ng kasalanan, mayroon kaming kaligtasan, mayroon kaming righteousness,
mayroon kaming pardon, mayroon kaming lahat na nakay Kristo. Kaya ang tawag sa amin ay mas mayaman pa sa mga anghel sa kalangitan dahil kami ay nakakonekta kay Kristo. Lord, huwag niyo pong hayaan na talikuran namin ang Kristo ang aming sinusunod at masunod ang aming mga gusto. Kayo po magkontrol ng aming mga buhay mula ngayon hanggang sa mga susunod na araw, hanggang sa pagbalik mo. Abutan mo kaming nasa kainitan ng pananampalataya. Ito po yung aming dalangin, Panginoon. At kung mayroon po sa inyo nagnanais bago tayo magtapos, habang bukas po ang altar, nais niyo po bang muling sariwain ang inyong paniniwala kay Kristo? Diyan po sa altar, lumuhod kayo, kausapin niyo sa Panginoon. Gusto ko pong maging sariwa ulit ang ating pagsasamahan bilang Panginoon kita at ako yung tagasunod. Mayroon po ba? Bago tayo mag-pray. Kung wala na po, tayo po ay mag-close. Nakilang Diyos, salamat po sa kaligtasan na iyo pong binigay sa amin. Salamat po sa kapatawaran na pinatawad nyo kami sa kabila ng aming hindi mapatawad na mga kamalian, pagkakasala. Pangunahan nyo po kami, kontrolin nyo po kami. Kayo po ang masunod sa aming mga buhay, hindi ang aming mga sarili. Lahat po ito, Panginoon, hinihiling at pinapasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus sa aming tapagligtas. Amen. 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 At sana tayo ay na-bless doon sa importante na message na yon, no? Wag natin kakalimutan, mga kaibigan at mga kapatid, hindi lang natin siya i-retain sa ating isipan bilang isang tsorya, i-apply natin, no? At napakalaga ng mga principles na yon na mga napag-usapan natin, especially yung sabi ni Pastor pagdating doon sa forgiveness, no? Napakahalaga. Ngayon, sa pagtatapos natin, tawagin natin si Brother Don para i-lead tayo sa ating